Hindi ko alam kung narinig yon ng kausap niya. He licked his lips and chuckled darkly while listening to the person in line. Hinawi niya ang bewang ko at saka ako, hinigit palapit sa kanya. Pinasandal niya ako sa dibdib niya at saka namin hinarap ang tanawin sa labas. Umiti ako nang maaninag ko ang refleksyon namin sa salamin. Nakayakap siya sa akin habang may ka-business call. Ako naman ay nakatanaw sa labas habang nakikinig sa usapan nila. Kinabukasan, medyo okay na ang kamay ko. Naigagalaw ko na siya nang hindi nasasaktan. Kaya matapos naming mag-almusal, inasikaso ko ang trabaho ko. Ganon din naman ang ginawa ni Alaric. Palagi siyang may ka-call o ka-video call tungkol sa businesses. Ganon namin tinapos ang buong araw sa pagtatrabaho. The next day, kailangang lumabas ni Alaric dahil I-meet niya ang ipinunta niya dito sa Italy. Okay lang naman sa akin na mag-isa. It's not like he will be gone if he leaves me alone pero hindi niya gusto. I will be fine, wala namang kukuha sa akin dito, medyo stress ko nang sinabi. Kanina ko pa ipinapaintindi sa kanya na okay lang akong mag-isa. He scoffed. I know you will be fine. Umirap ako. Di bakit pa ako sasama kung alam mo naman pala? Walang kukuha pero may sasamahan, panunuyan niya. He was even raising his brow at me. I groaned. Sinabi ko naman sa'yo na friend ko lang yon. At hindi na nga ako sasama doon. Ni hindi ko nga natanong yon kung dito rin ba ang hotel niya. He laughed humorlessly. Just be ready. You will go out with me, he said with finality. Nagsimula ulit siyang mag-push up. Nakatoples siya habang ginagawa yon. Kitang-kita ko kung paano umigting ang mga muscles niya. Pero siyempre hindi ako nakinig. Kumuha ako ng dyaryo at umupo sa katabi niyang couch. Kunwari akong nagbabasa pero sumisilip kapag hindi siya nakatingin. Dang that body. Paano kaya siya sa kama? Across the legs as I started to picture him in the bed. Tangina. Baka makasakit siya sa ganyang katawan. Kawawa naman ako kung sakali na gawin namin. As picture us in the bed, ako na nakabuka ang dalawang hita at siya nasa pagitan nun. Ulo siya ng mabilis. Ano kaya ang feeling? The intensity of the imagination immediately made my body react with it. Nagtago ako sa dyaryo ng kinilabutan sa iniisip. I feel hot all of a sudden. Tumikim ako para maibsan ang pag-iinit ng katawan. I then heard Alaric chuckle while I'm in the process of calming myself. Serafina, tawag niya. Nahimigan ko ang panunukso doon. What? Defensive kong sagot. Ibinaba ko ang dyaryo at kunwari siyang inirapan. Kunwari walang kababalaghang iniisip. Done checking me out. Tumawa siya. Napamaang ako at agad na tumayo. Excuse me. Nagbabasa ako. Inirapan ko siya at agad na umalis. Rinig ko ang tawa niya habang paakyat ako sa hagdanan. Saktong natapos akong magbihis nang bumukas ang pintuan. Umawang ang labi ko nang makita kong naka-all black si Alaric. He was wearing a button-down shirt with black slack, black shoes and black watch. I already know he was deadly gorgeous but with him in all black, doubled. Pagbaba namin sa lobby at paglabas sa hotel, may valet nang nakaabang sa amin. Ibinigay niya kay Alaric ang susi ng isang itim na kotse bago siya tumungo at umalis. Hawak ko pa sa kamay ang cellphone ko dahil sa chat galing kay Serenity kaya hindi ko napigilan at kinunan ko siya ng picture. Nakatalikod siya sa kamera at hawak niya ang handle ng kotse para buksan. And the picture turned like he was a model trying a photo shoot with the car. Nagtagal ang titig ko sa picture. Kaya pagbaling ko sa kotse, nakabukas na ang passenger seat at hinihintay na lang niya akong pumasok. This isn't the first time riding and sitting in passenger seat. Heck! I was always passenger princess with Magnus before pero hindi ko alam kung bakit kabado ako ngayon. Paglapit ko, agad kong nalanghap ang mamahalin niyang pabango. And this shouldn't be a big deal. Kasi I'm used to smell luxury perfume pero bakit tumatatak sa akin ang sa kanya? I was a mess internally. I already acknowledged that I am attracted to him. Something just changed when he became almost intimate with me. Dumating kami sa isang mamahaling restaurant. Lalaking may edad ang ka-business meet niya.
They are talking seriously pero halos wala akong maintindihan sa pinag-uusapan nila. Not because they are talking in Italian. No, they are talking in English. I couldn't just concentrate because I can't let out my sight of how dangerous yet divinely gorgeous Alaric is. Seryoso ang mukha niya. He doesn't look approachable kasi palaging madilim ang mga mata. Pero meron siyang itsura na i-risk mo ang nararamdaman mong kaba para lang ma-experience kung ano siya sa kama. That is why Sarah always talks about him. That is Lina envies me. I failed to realize that before because I was caught up with him being mean to me. Now that I got to experience how he was in bed, I want it more. Nag-uusap sila pero nasa kama ang utak ko. Ako na nakabuka ulit ang 20 at si Alaric na bumabayo. I know how he plays with Esve boobs so know how it feels. Pinag-cross ko ang hita ko nang maramdaman kong basa ang undies ko. Dang it! I can't believe I am thinking this while they are in the middle of an important meeting. Nakakahiya. Wala ako sa sarili hanggang sa natapos ang usapan nila. Narinig ko na lang ang matandang lalaki na kino-congratulate si Alaric maybe because success ang deal nila. I really don't know. Kumurap-kurap ako nang bumaling sa akin si Alaric. Umalis na ang matanda dahil may pupuntahan pa kaya naiwan kami. He chuckled sensually. Are you done staring at me, Yitsan? Napaubo ako nang wala sa oras. Kasabay noon ay ang pagbasa lalo ng undies ko. As don't know what you are talking about, defensive kong sinabi. Alaric smirked as if he knew what's running on in my head. Kaya mas lalo kong pinagdikit ang hita ko dahil sa nararamdamang pamamasa sa undi ko. Magsasalita sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad na baling doon ang attention niya. And I was very thankful for that. Matapos namin sa restaurant, akala ko ay uwi na kami. But I was wrong. Sumakay ulit kami sa kotse niya at kalaunan ay tumigil din sa isang napakalaking mall. Gusto kong itanong kung ano ang bibilhin niya dito pero was amazed beside the mall at sa dami ng tao kaya hindi ko na ginawa. Dahil sa dami ng stall at boutique, napapahinto ako kahit wala naman akong pera pambili. Kaya rin siguro kalaunan ay hinawakan na ni Alaric ang kamay ko dahil baka mawala pa ako kakahito at kakatingin sa mga boutique. Pumasok kami sa isang boutique na puro alahas. I know the brand is famous for its expensiveness, kaya kumalabog ang puso ko sa excitement. I'm not expecting anything. Just being able to be inside the boutique makes my heart wild. Kasi alam kong hindi basta-basta nakakapasok ang mga ordinaryong tao sa loob. Agad na inasikaso si Alaric. Maraming inalok sa kanyang masterpiece na jewelry but one caught the attention. It has exquisite design. Its main design is the flower at the center with an emerald gem scattered around its petals. Diamonds are there as an outline for that necklace. Marami namang ibang design na magaganda rin pero nahatak lang ako sa ganda ng necklace. Do you like it, ma'am? Biglang tanong sa akin ng babae. She smiled at me at saka nilapit sa akin ang kanina ko pa tinitignan na necklace. Umawang ang labi ko at bigla nahiya. Nakakahiya na nakatingin ako pero wala naman akong pambili. Bahaw akong umiti at saka umiling. Umatras ako ng kaunti at medyo nagtago sa likod ni Alaric. Ang bibita ng jewelry ni Alaric ay ang mama niya. Malapit na ang birthday niya kaya dito na siya bumili. I know kasi tinanong siya ng babae kanina para kanino daw. Para makabigay siya ng opinyon kung ano ang maganda. The woman is still talking to Alaric nang bigla akong lingunin ni Alaric. You like that one? Tanong niya. Bumaling siya doon sa inalok ng babae sa akin kanina. Medyo nanlaki ang mata ko. Kasi binanggit ng babae kanina ang presyo noon at wala akong ganong kalaking pera. Kahit magtrabaho pa ako ng 2 taon, hindi ko maiipon ang ganong pera. Hindi ako nakasagot kaya bumaling siya sa babae. We'll get that one too, casual niyang sinabi. I gasped. Hindi naman na kailangan, gulat kong sinabi. Pero hindi na niya ako binalingan at nakikipag-usap na siya sa babae para matransact na ang babayaran niya. Alaric, mahina kong tawag. Bumaling siya sa akin kasama nung babaeng umaasikaso sa kanya. Huwag mo nang bilhin. Ang mahal li. He just chuckled but didn't actually listen to me. Kaya wala na akong nagawa.
Masaya ang babae nang palabas kami ng boutique nila. Kasi ang laki naman ng binayad, mahal na ang sa mama niya pero mas mahal pa doon ang binili niya sa akin. Yip's hands are a bit shaky habang bitbit ang paper bag. I've never had an item this expensive kaya nakakatakot. Hindi nga lang nagtatapos doon. He went inside a famous brand again. I was still overwhelmed with what he brought to me kaya nagpa siya akong sa labas na siya hintayin. Pero binalikan niya ako nang makita niyang wala ako sa likod niya. Madilim ang mata niya nang balikan niya ako. Halatang iritado dahil sa hindi ko pagsunod sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at sabay na kaming pumasok ulit. Just like what happened in the first boutique, ganon din dito. Agad siyang insikaso ng isang staff. This specific boutique offers different kinds of bags at alam kong walang mura dito. I only see these bags with celebrities and influential people who can afford to buy luxury in life. Akala ko, sa mama niya ulit. Kaya nagulat ako nang sabihan niya ang babae na i-accommodate ako kung ano ang gusto kong bag. Nanlaki ang mata ko nang marinig ko ang sinabi niya. Alaric, this isn't necessary, may diin pero pabulong kong sinabi. He just smirked again. Wala siyang sinasabi kaya nahiya ako sa babae nang magsimula siyang magtanong kung ano ba daw ang preference ko para makuha niya at matignan ko. It took me few moments kasi hinihintay kong mag-back out si Alaric pero nang makita kong wala siyang plano at naging awkward sa babae na kanina pa ako hinihintay na magsalita, napilitan akong kausapin siya. I ended up getting 2 bags. Not because I wanted to but Alaric instructed the woman to get me 2 bags. And don't assume that it ends there kasi hindi. Pumasok pa kami sa bibilhan ng shoes. Though bumili naman din siya ng sa kanya pero meron pa rin ako. And then we went to buy dresses as well. I ended up getting 3 dresses with prices, can't even comprehend how am I going to pay for it. Dapat sana ay pagod ako matapos naming mag-shopping pero hindi. I was so excited to get to our suite para matignan ko ang mga pinamili namin. Buti na lang ay kumain kami bago bumalik. Kasi the moment we arrived, I immediately went to Dinner room and started removing the items from their boxes and bags. I excitedly tried them on. I was in the middle of fitting one of the dresses nang biglang pumasok si Alaric. Nakabihis na siya at medyo basa ang buhok. Nakangiti akong bumaling sa kanya. Is it pretty? Tanong ko sabay pakita ng dress na suot ko. Kumurba ang labi niya at agad na tumango. I also saw him lick his lips as he watched me turn to him, displaying how pretty the dress is. Nahinto nga lang ako sa ginagawa ng dumiretso siya sa kama ko at agad na humiga doon. He put his 2 hands above his head and leaned his head on it while watching me. Tumaas ang kilay ko. Bakit ka nandito? He let out, chuckle. Let's sleep, he said with a raspy voice. He sounds sexy and sleepy. Hindi pa ako nakakaligo. I trailed off as watched him in the bed. I was supposed to be distracted with the shopping. Pero ngayon na nakikita ko siya sa kama ko, biglang bumalik ang imahe sa utak ko na ako nakahiga at nasa pagitan ko siya, bumabayo. Then take quick shower and let's sleep. Nag-init ang katawan ko bigla. Agad akong tumalikod at pumunta sa bathroom para maligo na. Dang it! What's happening to me? Hindi naman ako ganito before. I was with Magnus and we never did the deeds. Kissing is fine. Making out sometimes but never do the deeds with him. Hindi rin naman ganon si Magnus kaya hindi nangyari. Don't know Galay I am feeling this towards Alaric. Heck! He is ilo boss. Medyo binilisan ko ang paliligo ko. It's not that I expect something to happen. Pero kasi ang manitignan ni Alaric sa kama ko na bigla na lang nagpukaw ng init sa katawan ko. It didn't help that already had a scene of us, him pounding hard between his open wide legs. Matapos kong maligo ay nagsuot lang ako ng bathrobe at agad na lumabas. Kung ano ang posisyon ni Alaric nang iniwan ko siya ay ganon din ko siya dinatnan. Nakapikit lang ang mata niya ngayon. Pero nang marinig niya ang yapak ko papalapit sa kanya, agad niyang minulat ang mata niya. It was a bit red, probably because he fell asleep. I gritted his teeth when realized he probably will sleep soon. Bakit kasi ako nag-i-expect? I saw him raise a brow at me. Aren't you gonna wear clothes?
His voice is deep and raspy. Halatang bagong gising lang, na hindi tumulong para mapawi ang nararamdaman ko. Umirap ako. Bakit? Kung hindi ka pala komportable, edi doon ka sa kwarto mo. Ganito ako matulog. Hinawakan ko ang bathrobe na suot ko to prove the point. Kita ko ang pagkurba ng labi niya pataas. He tried to hide his smirk but already saw it before it faded. Psst, don't mind, Serafina. I then heard him chuckle. Lumunok ako bago kunwari lumapit sa kaliwang bahagi ng kama. Basa pa ang buhok ko dahil sa pagmamadali. Dang-it. Hindi naman halatang excited matulog, no? The disappointment I felt when I saw him close his eyes again when went to bed made me roll my eyes. Sana pala nag-skincare na lang ako. Nagpasya pa akong huwag nang gawin only to be this disappointed. I sighed. Pag-abog akong humiga nang makita kong hindi na talaga siya dumilat. Padarang kong tinaklob ang kumot sa buong katawan ko at umirap sa kawalan. Putang ina mo, bulong ko. I was so sure he wouldn't hear it pero hindi ko alam kung bakit niya narinig. Nagulat na lang ako nang biglang gumalaw ang kama kung nasaan siya nakahiga at bigla ding natanggal ang kumot na tumatabon sa akin. Nanlaki ang mata ko nang makita ko siyang nakakunot. He has bloodshot eyes because of falling asleep again. Ganon ba siya kapagod? Ni hindi nga ako nakaramdam ng pagod tapos siya ay pagod. How wake? What? Iritado kong tanong. Kahit kita ko din na nakakunot ang noo niya dahil baka nga narinig niya akong nagmura. Did you just curse me? Nag-iwas ako ng tingin. Nope, guni-guni mo lang yon. Matulog ka na. Kung ano-ano pa ang naririnig mo. Pero hindi niya ginawa. Imbis ay bigla niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Kasabay noon ay ang paghawak niya sa baba ko para maharap ko siya. What's the matter? Is it? Tanong niya. Nakita niya siguro ang inis ko. Hindi ako nakasagot. Agad na bumaba ang mata ko sa labi niya. Bigla na lang na gusto kong hawakan ang labi niya. Bakit kaya hindi na siya nang hahalik ngayon? Bakit noong una naman ay panaihalik siya kahit hindi ko gusto? Now that I want it, hindi niya ibinibigay. You don't like the things we bought, tukoy niya sa shopping items. Hindi. Gusto ko yon ni. Then why are you irritated? His voice was husky and deep. Parang tinutokso ako na hindi ko man lang makuha ang gusto ko. Tumitig ako sa labi niya. I licked in my lips as he was staring at his. Narinig ko siyang mahinang tumawa. And then after a moment, naramdaman ko din ang labi niya sa labi ko. What? Iritado kong tanong. Kahit kita ko din na nakakunot ang noo niya dahil baka nga narinig niya akong nagmura. Did you just curse me? Nag-iwas ako ng tingin. Nope, guni-guni mo lang yon. Matulog ka na. Kung ano-ano pa ang naririnig mo. Pero hindi niya ginawa. Imbis ay bigla niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Kasabay noon ay ang paghawak niya sa baba ko para maharap ko siya. What's the matter? Is it? Tanong niya. Nakita niya siguro ang inis ko. Hindi ako nakasagot. Agad na bumaba ang mata ko sa labi niya. Bigla na lang na gusto kong hawakan ang labi niya. Bakit kaya hindi na siya nang hahalik ngayon? Bakit noong una naman ay panaihalik siya kahit hindi ko gusto? Now that I want it, hindi niya ibinibigay. You don't like the things we bought, tukoy niya sa shopping items. Hindi. Gusto ko yon ni. Then why are you irritated? His voice was husky and deep. Parang tinutokso ako na hindi ko man lang makuha ang gusto ko. Tumitig ako sa labi niya. I licked in my lips as he was staring at his. Narinig ko siyang mahinang tumawa. And then after a moment, naramdaman ko din ang labi niya sa labi ko. I moaned when Alaric's tongue went inside my mouth. Sa una ay mababaw na halik lang yon pero biglang lumalalim ang halik. Hindi ko na namalayan na nasa itaas ko na siya. Ang isang kamay niya ay nasa gilid ko, balancing his weight not to crush it on me. Ang isa ay nasa ibabang hita ko. Hinawi lang niya ang bathrobe na suot ko at agad niyang nahawakan ang hita ko. Pinaghiwalay niya ito at agad siyang pumuwento sa pagitan nun. Exactly how I picture him in the imagination. Mabilis niyang nahawakan ang pribadong parte ko sa ibaba dahil wala naman talaga akong suot maliban sa bathrobe.
Didn't even bother wearing underwear. He chuckled when he felt something watery down there. Fuck, Serafina, matigas niyang mura. Bumaba ang labi niya sa lig ko. At hindi pa siya nakontento ay tinanggal niya sa pagkakatali ang bathrobe at agad niya iyong binuksan, making me naked in front of it. Ang isang kamay niya na kanina lang ay nasa ibaba ko ay biglang tumaas. Pinadaan niya ito sa tiyan ko patungo sa isang boobs ko. The sensation of his touch made me shiver with so much anticipation. Alaric Lee. Mahina kong tawag sa kanya. Halos hindi ko makilala ang boses ko. I've never used this flirtatious voice in the entire life. Napaigtad ako nang pisilin niya ang nipli ko. Narinig kong mababa siyang tumawa dahil sa mga nangyayari sa akin. Kinagat niya ang leeg ko na nagdulot ng isa pang ungol sa akin. Umulos siya ng kaunti pero naramdaman ko ang matigas niyang alaga sa pagitan ng hita ko. That made me feel even hotter. Itinaas ko ang balakang ko para mas lalo pang maramdaman ang alaga niya sa parteng ibaba ko pero pinigilan niya ako. Hinawakan niya ang balakang ko at idiniin ito sa kama. I groaned in annoyance. Hindi naman ako lasing pero hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko ito ngayon. I'm so damn horny. Marahil dahil ito sa mga iniisip ko sa kanya kaninang umaga pa. Alaric Lee. I moaned. Pero parang wala siyang narinig. I know he knows what I want. Hindi na nakatuon ang attention niya sa ibaba ko and I want him down there. Pero hindi niya ginagawa. Instead he focuses his attention on his boobs. Bumaba ang labi niya galing sa lig ko papunta sa dibdib ko. His lips went down with the volley of his boobs. Ang isang kamay niya ay sinakop ang isang boobs ko, ang isa ay sinakop niya gamit ang labi niya. Napapikit ako dahil sa sobra-sobrang sensation na dumadaloy sa katawan ko. Ang dalawang kamay ko ay nasa buhok niya, halos sa bunutan dahil sa mga ginagawa niya sa aking katawan. Heard him groan when actually pulled his hair. ECG. Natatawa niyang sinabi. I tried to move my hips and I felt his manhood. And it feels good to feel him down there. Serafina, banta niya. He restrained my hips again. I groaned. Alaric, tawag ko. He chuckled. Wala na siyang nagawa. I moaned when he finally touched me down there. Alam kong basa na ako sa bandang yon, I can feel it flowing down. Fuck, he mumbled. Inikot-ikot niya ang kamay niya sa klitoris ko. Mas lalong lumakas ang ungol ko. I then feel his kisses making their way down there. Dumaan ito sa tiyan ko hanggang sa umabot siya sa ibaba. My body shivered when felt his mouth eat me there. Medyo pinagsiklop ko ang dalawang hita ko kaya hinawakan niya ito para pigilan. Pinaghiwalay niya pa ito lalo, making either leg spread wider. I bit na lower lip when felt his tongue graze on the clit. Naramdaman kong ginamit niya pa ang isang kamay niya para ipasok sa loob ko. Nilabas-pasok niya ang kamay sa loob ko, kasabay ng pagdila niya sa folds ko. I moaned loudly. I moaned his name. Ang kamay ko ay sumasabunot sa buhok niya. Sumasabay ang balakang ko sa bawat ulos ng kamay niya. Kaya hindi rin nagtagal ay naramdaman kong sumabog ako. My body shivers because of the pleasure. Alaric cleaned me down there with his mouth. Nang matapos niya akong nilisin doon ay umahon siya. Madilim pa rin ang mata niya dahil sa nangyari. I saw him lick his finger he used to fuck me. Umawang ang labi ko dahil sa ginawa niya. He chuckled darkly. Sleep now, Serafina. No more cursing, nanunuyan niyang sinabi. At doon lang ako tinablan ng hiya. Don't tell me he knows the frustration because I'm horny. Tinabunan ko ang katawan ko ng kumot at pumikit ng mariin. I heard him loud kasabay noon ay ang paghiga niya ulit sa tabi ko. Mabilis na natapos ang araw namin sa Italy. Nakapagpasya naman ako kahit papaano. Hindi lang huli ang pagsha-shopping namin. I also went to different places with Alaric. Yung bili ni Serenity ay ginawa ko din dahil hindi niya ako tinatantanan kakachat asking for pictures. Serenity. Ang tagal mo na dyan sa Italy at wala ka pang na-send na picture. Ano na sis? Serenity. Huwag kang madamot. Picture lang naman eh. These are some of her few chats when didn't send pictures of the places,
Went to kaya nang marindi ako ay pinag-send ko na. Akala mo naman ay siya ang nakapunta ng Italino. I also supervise the work online. Sina Sara ang pumupunta o kumokontak ng mga kailangang kausapin tungkol sa magaganap na charity. And after what happened between me and Alaric, hindi na siya palaging galit sa akin. As don't know if it's because of the sexual intimate that almost happened to us, or if he has another reason to be kind, but nonetheless, I am okay with it. I wrinkled my nose because of annoyance. Tinatry kong isara ang maleta ko pero hindi siya masara. Pinagsisiksikan ko kasi lahat ng mga dala kong gamit kasama ng mga pinag-shopping ko sa iisang dala kong maleta at hindi sila nagkasya. Dang-it! Paano ito? Tumayo ako at inupuan ang maleta para subukang isara ulit pero ayaw niya pa ring maglapat. Pinagpapawisan na ako dahil kanina ko pa tinatry na magkasya ang lahat ng damit ko dito. I don't want to leave any clothes here. Ugh! This is so annoying, wala sa sariling sinabi ko. Babalik na kami bukas ng Pilipinas kaya nag-iimpake na ako. Pero hindi ko inaasahan na hindi pala ito. Magkakasya. I bit the lower lip at saka bumaling sa pintuan ko. I know Alaric is in his room. Matapos naming mag-breakfast sa baba ay dumiretso siya sa kwarto niya. Surely kung may pupuntahan siya ay bubukas ang pintuan ko dahil isasama niya ako. He didn't go out without me kaya sure akong nasa kwarto pa siya. Nagpa siya akong lumabas at pumunta sa kwarto niya. I knocked twice pero wala akong narinig na nagsalita. Pinihit ko ang door handle at bahagyang nanlaki ang mata nang mapagtantong bukas ang pintuan. Mahina ko iyong binuksan. Nang nagkasya ang ulo ko ay sumilip ako sa loob. Didn't see him inside though. Pero naririnig kong may umaagos na tubig sa bathroom niya. Pumasok ako nang hindi ko siya nakita. This is the first time entering his room. Palagi kasing siya ang pumapasok sa room ko. The structure of the room is the same as mine. Though his bed sheets are all black. The curtain and other designs are in black and white shade. Very much like him. Very manly and mysterious. Agad akong umupo sa kama niya nang marating ko yun. It was soft and it smelled like him. Nakapatong ang cellphone niya sa side table. Wala naman sa plano ko ang tingnan yon, pero nagkataon lang na nakatingin ako doon nang bigla itong umilaw. I read the message it received. Analyze. When are you going back? And there is another message after. Read the first message. Analyze. I missed you. Umuwi ka na, baby. I immediately gasped. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ko. Bigla din akong nanlamig. Maybe because of being nosy on his phone or maybe because don't like what just read. Agad akong tumayo nang marinig kong bumukas ang pintuan ng bathroom niya. He went out with just towel on his lower body. Kita ko ang pagkagulat niya nang makita niya ako sa loob. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Nag-iinit ang mata dahil sa biglang maraming nararamdaman. Meron pala siyang babae. Tapos ginagawa niya sa akin ang ganon kahit may babae naman pala siya. How pathetic. Siguro niloloko niya talaga ako. Na hindi naman talaga siya tumigil sa pagmamalupit niya. Only this time, he wanted to hurt me emotionally as if he didn't hurt me emotionally when he insulted me over and over again. Ivy, are you here? Tanong niya after the few moments of him being shocked was inside. Pumikit ako ng mariin para mawala ang pamumuo ng luha sa mata ko. How pathetic of me. Umasa ako na baka may nararamdaman siya, kasi bakit naman niya ako palaging hinahalikan, diba? I guess I was wrong. Baka nga tinatawanan niya pa ako dahil ang isi ko sigurong nakukuha. I cleared my throat. Nothing. Humakbang ako paalis. Aalis na ako. I just want to see your room kaya ako nandito, kunwari ay wala akong pakialam. I heard him sigh. Pero hindi ako huminto. I need to get out of the room. Nanliliit ang tingin ko sa sarili ko. Did just read him wrong? Nawala naman talaga siyang gusto sa akin. Guni-guni ko lang ba ang lahat ng nakikita ko? Serafina, he called when was about to open his door. Nahinto ang kamay ko sa pagpihit ng pintuan. I gritted my teeth and forced myself to look at him. Nakakunot ang noo niya.
He was scowling at me and he seemed pissed. Come here, utos niya. He didn't even bother wearing his shirt. May tumutulo pang kaunting tubig galing sa basa niyang buhok. I shook my head and blinked several times to stop myself from crying. Nandilim ang mata niya nang hindi ako sumunod. Itinaas niya ang kamay niya at saka ako sininyasan na lumapit sa kanya. Hindi ko alam ano ang ikinagagalit niya. Ako itong dapat magalit dahil sa nabasa kong text galing sa analis niya, tapos bigla siyang magagalit ngayon. Gusto ko sana na magtanong kung may extra kang maleta, kasi hindi na kasya ang mga gamit ko sa maleta ko. Come here, Serafina, madilim niyang sinabi. I shifted weight. Galit ako dahil sa nabasa. Pero alam ko din na wala naman akong karapatan dahil hindi ko naman siya boyfriend. Meron ka bang extra na maleta, pag iba ko sa usapan? Ayaw kong lumapit. Bakit pa? May baby naman palang naghihintay sa kanya. He sighed annoyingly. Siya na ang naglakad papalapit sa akin. Gusto kong umalis na pero kinabahan ako sa pagtitig niya sa akin. What is it? Mahina niyang tanong. Nananatya siya dahil baka nahalata niyang hindi ako okay. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang pangit naman na sabihin na galit ako dahil nalaman ko na may baby na pala siya. The heck? Baka kapag totoong niloloko niya lang ako ay tawanan niya ako. Baka isumbat sa akin na wala naman kami kaya bakit ako nagagalit. Wala naman akong karapatan. Did this to myself kaya there's only myself to blame. Wala, naghahanap lang ako ng extra maleta o kahit bag na lang Sinabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Hinawakan niya ang baba ko at saka ako pinatingin sa mata niya. Madilim pa rin yon at nagtatanong kung bakit ako ganito. I'll buy you a luggage. Naramdaman kong kumurba pababa ang sulok ng labi ko. Senyales na naiiyak ako. Pero pinigilan ko pa rin. Wala. Naman kasi akong karapatan. Kaya lang wala naman akong karapatan pero umasa ako. Hindi ko napigilan. Kasi ang maalaga niya this past few days. Simula noong sinabi kong wala naman kami ni Magnus ay nag-iba siya. It's as if he was jealous before and now that he got to know that Magnus is just a friend, napanatag siya. Kaya hindi ko naiwasan na umasa na baka gusto niya talaga ako. I cleared my throat. Pero kung wala kang extra, wag mo na akong ibili. Wala akong pera. Umatras ako. Tatalikod na sana para lumabas pero hindi ko nagawa. Bigla akong napasandal sa pintuan ng bahagya niya akong itinulak doon. He put his 2 hands above my head, trapping me. Nakatungo siya sa akin dahil mas matangkad siya sa akin. Do not tell me you just need extra luggage. You are annoyed. Tumaas ang kilay niya. What is it, Serafina, and don't make me ask you again, banta niya. Nanginig ang labi ko. Ayaw kong sabihin. Paano kung babae niya iyon? Dang it. Ano ba tong iniisip ko? Babae talaga niya yon. Nakasave ang contact. Imposibleng hindi. Wala namang babae na magte-text ng baby kong hindi naman siya jowa. Nag-text kasi ang kapatid ko. May problema lang sa bahay kaya hindi ko napigilan na medyo magalit at mag-alala. Palagi na lang kasi kaming may problema financially. Nakakapagod din minsan. Naluluha kong palusot. Naramdaman kong may tumutulong luha sa mata ko. Hindi na napigilan. Don't think he will tell the real reason why I am crying. Ayokong pagtawanan niya ako. Wala naman kasi kaming label. Wala akong karapatan. I heard him sigh. Tumingala ako sa kanya at nakita kong medyo kunot ang noo niya. But looking at his eyes, nakitaan ko ito ng pagsisisi. Na para bang kasalanan niyang palagi kaming may problema sa pera kaya nagugilty siya. I need to rest. I'm tired, mahina kong sinabi. Okay. I'll get you your luggage. Take a nap. I'll pack your clothes after getting your luggage. Lininis niya ang luhang pumatak galing sa mata ko. Agad akong lumabas. Paglabas ko ay pumatak ulit ang luha sa mata ko. Nakakainis. Bakit ba siya gumaganon pero may babae naman siyang naghihintay? Is this one of his plays? Does it make him happy playing with every feelings?
Pagbalik ko sa kwarto ko ay agad akong nagtaklob ng kumot at umiyak. I don't know how long. Basta nakatulugan ko lang ang pag-iyak. Ni hindi ko na naramdaman ang pag-impake niya ng gamit ko. Gumising lang ako para kumain at natulog ulit. Kasi ayaw kong gising dahil iiyak lang ako. Kinabukasan, agad akong nagising at nag-ayos. 3 oras pa bago ang punta namin sa airport ay tapos na ako. Nauna akong kumain at nagtrabaho sa sala habang hinihintay ko siya. Let's eat tea. Aya sa akin ni Alaric nang bumaba siya. Naglalaptop ako at nagtatrabaho. Hindi ko siya binalingan ng tingin. Kumain na ako. Nagutom ako kasi hindi ako nakapag-dinner. Itinaas ko pa ang kape ko para makita niyang tapos na talaga akong kumain. Okay. I'll just have Jimboy breakfast. Hindi na ako kumibo at itinoon ang atensyon sa ginagawa ko. Akala ko ay bumaba siya at doon kumain sa lobby. Pero nagpa-room service pala siya. I gritted my teeth when he sat in front of me with his breakfast. I got you dessert. Nilapag niya ang dessert na kinuha niya para sa akin malapit sa kape ko. Thanks, D. Sabi ko, hindi na binalingan ang dessert na kinuha niya sa akin. Matapos niyang kumain at nang medyo napagtanto kong malapit na kaming umaliis ay niligpit ko ang mga gamit ko. As tried to be occupied para hindi ako mabakante at para hindi na siya kailangang kausapin kasi busy naman ako. It works. Hindi ko na siya binabalingan ng tingin. Naging busy naman din siya sa pag-aasikaso ng pag-alis namin. We ride private jet pabalik ng Pilipinas. Kaya hindi kami nagtagal sa airport. Are you okay? You can sleep if you're not feeling good, T. Alo niya sa akin. I shook his head. Mamaya. Magtatrabaho ako ngayon tapos matutulog mamaya. Nagtagal ang mata niya sa akin. Medyo nagagalit na dahil sa inaasta ko. Nag-iwas ako ng tingin. I really want to go back. Malala kasi ang problema ng pamilya ko. I have to remind him again that have a family problem para hindi na siya magtanong kung ano-ano. Hindi ako nagtagal na nagtrabaho at iniwan ko din siya kalaunan. Natulog ako dahil sa sama ng loob. Kahit anong isip ko na baka hindi naman niya girlfriend ang analis na iyon pero hindi ko makumbinsi ang sarili ko. She called him baby. She misses him. Sino ba ang niloloko ko? Alaric tried to lighten his mood. He is trying to talk to me. Kaya lang ay palagi akong may ginagawa kaya napipilitan siyang tumahimik. It's obvious from Eva gesture that I don't want to talk. The flight took hours pero nagawa kong hindi na siya kibiin. Sa kumpanya na ako bababa. May kukunin lang ako kay Sara bago sana ako uwi. Palusot ko nang dumating kami. Gusto niya akong ihatid at ayaw ko. Alaric sighed, pissed. I'm taking you home, Serafina, you get it tomorrow, D. Nagtiimbagang ako at tumingin sa labas. Ramdam ko na ang inis niya din sa akin. Pero binabaliwala ko na. Not when whoever this analyze ay kikitain niya ngayon na bumalik na kami. Agad kong binuksan ang kotse pagkaparada niya sa tapat ng bahay. Didn't want him to know where I live. Kaso nakalimutan ko na nalaman niya na pala ito noong una niya akong hinatid pa uwi. Kaya kahit nananahimik ako alam niya kung saan pupunta. Ako na din ang bumaba sa maleta ko nang makalabas ako. He tried to help pero naibaba ko na ang maleta nang makalapit siya. Tiim ang bibig ko habang nararamdaman ko ang mabibigat niyang titig. I refused to look at him. Naiinis ako dahil may isip ko lang na pupuntahan niya ang babae niya panigurado at ayaw kong puntahan niya yon. I'm so petty. Wala naman akong karapatang magalit pero nagagalit ako. Thank you. Tinignan ko siya ng mga ilang segundo bago nag-iwas ulit ng tingin. Papasok na ako. I want to see my family. Nanliit ang mata niya pero wala rin naman siyang sinabi. Kinuha ko ang maleta ko at agad na pumasok sa maliit na bakod ng bahay namin. He didn't go inside his car. Maririnig ko naman kung pumasok siya pero wala akong narinig. Gusto ng katawan ko na lumingon pero pinigilan ko. I shouldn't expect anything from him. Hindi ko alam kung ilang minuto siyang nanatili sa labas ng bahay. I closed the door when I entered at hindi na tinignan kung umalis siya o hindi. Bahala na siya kung kailan siya aalis. Tahimik sa bahay.
Sinabi ko sa kanya na gusto kong makita ang pamilya ko when I know there's no one inside. Malamang ay nasa school pa sina Serenity at Scarlett. Mama is at work. Pagod akong humiga sa kama ko nang makapasok ako sa kwarto. Didn't bother changing or unpacking. Mamaya ko nagagawin dahil wala ako sa mood. Nakatulog ako dahil sa pagod at dahil sa masamang nararamdaman. Nagising lang ako nang marinig ko ang ingay ni na Serenity at Scarlett. Nasa kwarto ko sila at base sa ingay nila ay hinalughog nila ang dala kong maleta. I'm sure this is mine, see. Rinig kong sabi ni Serenity. Nagagalak ang tawa niya. Tinignan ko ang hawak niya at nakita kong isa iyon sa mga dresses na binili sa akin ni Alaric. Nakita niyang gising ako kaya agad niyang hinarap sa akin. This is mine, right? Excited niyang baling sa akin. Hindi agad ako nakapagsalita. It's not her pasalubong. I bought both of them souvenirs but definitely not the dresses. Humiyaw si Serenity. I knew it. Alam mo talaga ang mga gusto ko, ate. Dahil sa hindi ako nagsalita ay akala niya ay yun ang pasalubong ko sa kanila. We have almost same body kaya nagagamit niya din ang mga gamit ko. Si Scarlett ay medyo maliit pa ang katawan kaya hindi pa kasya ang mga damit ko sa kanya. That's not your pasalubong but you can have it, T. Hindi ko pa tinatanggal ang mga presyo ng mga pinamili sa akin ni Alaric kaya namamangha sila dahil sa mamahal ng presyo. Wala pa sa bahay si Mama at nai-stress na ako sa mga tanong ni Scarlett at Serenity. Narindi ako kaya pinagtatanggal ko ang presyo. Tinago ko din ang alahas na binili sa akin dahil baka makita pa nila at maghinala pa sila. May boyfriend ka ba, ate? Sino ang bumili sa'yo nito? Kuyosong tanong ni Scarlett. You can't afford most of these things. I know you have a boyfriend who bought you these tea. Akusa naman ni Serenity. Wala nga. Inutang ko sa katrabaho ko ang pambili ko niyan. Kaya kailangan kong kumayod ngayon dahil may bayarin na ako. Inis kong sagot sa kanila. Don't tell mom. Papagalitan lang ako noon. I just want to have luxury things kaya nangutang ako. Agad na dumertso si Mama sa akin pagkarating niya. Naitago ko na ang mga pinamili ni Alaric at hindi naman ako isinumbong ni na Serenity kaya hindi niya nalaman. Don't want her to ask me if I have a boyfriend o nasaan ko kinuha ang pambayad sa mga binili ko. Kinabukasan ay pumasok ako ng maaga. Agad akong sinalubong ni na Sarah, Lina at ng mga kasamahan ko. They are all asking for pasalubong. Chocolate lang ang nakuha ko para sa kanila pero kahit ganon ay tuwang-tuwa pa rin sila. I missed you. Hindi na nga kita nakikita dito, wala rin akong nakikitang gwapong Sir Alaric. Si Sarah habang kinakain ang chocolate na binigay ko. Tumawa si Lina. Actually, we were so busy when you were out. Lumapit siya at hininaan ang boses. Parang tanga naman kasi si Sir Rodel. Pinipressure kami. Utos daw ni Sir Alaric na dapat asikasuhin ang project mo habang wala pa kayo. Umawang ang labi ko. Didn't know about this. I only know Sarah is working with me to process things I couldn't do personally dahil nasa malayo ako. Didn't know they were pressured to work. Nag-guilty tuloy ako. Kaya hindi ko na pinatagal ang kamustahan namin at nagsimula akong magtrabaho. Nasa marketing department ako nang dumating daw si Alaric. He asked about me at sinabi nilang nasa ibang department ako. Umalis ulit ako matapos kong malaman na nandoon siya sa office niya. Pumunta ako sa finance department para ibigay ang report ng mga nagastos. Hindi naman matagal ang proseso pero pinili kong magtagal. Kinakausap din ako ng isang worker kaya nakipagkwentuhan na din ako. Pinasabay na din nila ako mag-lunch kaya pumayag ako. Bumalik ako nang matapos ang lunch break. Agad kong nakita si Sarah na aligaga. Saan ka galing? Hinahanap ka ni Sir Alaric kanina, kabado niyang sinabi sa akin. I gritted my teeth and almost rolled in my eyes. Bakit niya ako hahanapin? I was working and this is a working hour. Wala naman akong ire-report ngayon kasi nasabi ko na sa kanya ang progress noon bago ako umuwi kahapon. Sumabay na akong kumain sa mga taga-finance department. Inaasikaso ko ang budget. Nagpakawala siyang buntong hininga. Kaya lang ay nanlalaki ulit ang mata niya nang makita niyang nililigpit ko ang desk ko.
Oh, saan ka na naman? Kabado niyang tanong. Sa Imperial Hotel. May aasikasuhin doon. Bakit? May problema ba? Kunot noo kong tanong. Imperial Hotel is the venue for the charity. She shifted her weight. Can you go tomorrow? Kinakabahan ako kapag pinapatawag ka ni Sir Alaric at wala ka dito. Nag-iwas ako ng tingin. Tell him I went out. Importante kasi ang aasikasuhin ko. Kinukulang na ako ng oras. She protested pero hindi ko na siya pinansin. Psst, don't want to face Alaric. Kung pwede ko siyang iwasan ay iiwas na ako. Nagagalit kasi siya kapag wala ka di. Pahabol ni Sarah pero hindi ko na siya binalingan at umalis na. Kaunting aberya lang naman ang kailangang ayusin sa venue at pwedeng itawag lang iyon pero nagpa siya akong puntahan. Pagdating ko sa Imperial Hotel ay agad akong inasikaso ng manager. It only took us 15 minutes at naresolba na ang problema. Medyo dinaldal ko pa ang manager para medyo magtagal ako pero dahil may trabaho din siyang ginagawa ay iniwan din niya ako kalaunan. Nilibot ko ang venue para suriin. May nagde-decorate noon dahil may event dito bukas. Maraming tao ang gumagalaw at sumasabay ako sa kanila. Excuse me, anong event dito bukas? Tanong ko sa nakasalubong kong may hawak na bulaklak. She was startled a bit. May ikakasal dito bukas, ma'am. Agad niya akong iniwan nang masagot niya ako. Nagpatuloy akong libutin ang venue just to kill time. Kaya nang nalibot ko ay nagpa siya akong umalis. May mga tumitingin din kasi sa akin. Marahil ay nagtataka kung ano ang sadya ko. Palabas na ako ng hotel nang bigla akong natigilan sa paglalakad. Just in the lobby is Magnus with another man. Nag-uusap sila at nakatayo malapit sa pintuan palabas. And if don't know what made him look in this direction. Basta nanlaki ang mata ko nang magtagpo ang mata namin. He stopped talking at itinoon ang mata sa akin. I saw how he clenched his jaw. Nangunot ang noo niya. Gusto kong tumakbo. Kasi iniiwasan ko siya sa Italy. I realized when I saw him for the third time in the hotel we stayed in, na pagtanto kong doon din siya tumutuloy. Narinig ko din na tinatanong niya kung anong hotel number ako. He asked for my name pero hindi ibinigay. At hindi rin naman ang pangalan ko ang naka-check-in kaya wala rin siyang makukuha. Didn't expect him to see here, kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Serafina D. Tawag niya. Napabaling din tuloy ang kausap niya sa akin. I observed the one Magnus was talking raised brow at me na para bang kinikilala niya ako. I saw in his eyes how he recognized me. Baka nasabi ni Magnus ang tungkol sa akin sa kanya, kaya kilala niya ako. I swallowed hard. Magnus. Nakauwi ka na pala. Tumawa ako ng mahina para maibsan ang nervyos na nararamdaman. But then, when realized Kale I'm nervous, it was because Alaric didn't want me to see Magnus again. Ayaw niya pero siya itong may babae. Bakit ako matatakot ngayon? That would be unfair. Sino ba siya? He is not my boyfriend to tell me not to meet Magnus again. I smiled at Magnus. Lumapit ako sa banda nila. Kailan ka umuwi, si Magnus? I look for you in the hotel pero hindi kita nahanap. I heard worries in his tone. I bit the lower lip to think of an alibi. Kahapon pa ako dumating. And about the hotel. Lumipat kami. Gusto ko nga sana kitang pasalamatan pero hindi na nangyari. I smiled at him. Thank you for bringing me to your resort. I enjoyed it too. Napabaling ako sa kasama niyang nang tumikim ito. Madilim ang titig niya sa akin nang aakusa. He was also good-looking just like Magnus. He just looked harsh and mysterious. Iniwas ko lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ko naman siya kilala. It's okay. Magnus smirked. Why are you here? Sinuyod niya ng mata ang buong paligid as if looking for a possible reason why I am here. May inasikaso lang pero tapos ko na kaya aalis na sana ako pero nakita kita. Tumango siya. Kalaunan ay tinignan niya ako sa mata just like how he did it before. Palagi niya akong tinititigan sa mata kapag kausap niya ako. He wetted his lips. Would you want to join me?
I haven't had delay lunch, mababang boses na sinabi niya. Bumaling ako sa kasama niyang lalaki. Magnus chuckled. Don't worry about him. Aalis na siya, di. Aalis ha, nakangisi sinabi ng kasama niya. The guy smirked at me bago tinapik ng malakas si Magnus sa likod. I'll go ahead then. So, tanong ni Magnus nang makalayo sa amin ang kasama niya. Bumaling ako sa mata niya. He was waiting for the response. I want to say no kasi baka magalit si Alaric. Kaso naisip ko na wala siyang karapatang magalit kasi may babae naman pala siya. Kagaya ko na walang karapatang magalit kahit may nagte-text sa kanyang analis kasi wala naman kami. Okay di. Pumasok ulit kami at pumunta sa restaurant ng hotel. Agad kaming iginaya ng waitress sa dalawahang table. What's yours? Tanong ni Magnus. Nakabukas ang menu at binabasa niya. Hindi ko na binuksan ang sa akin kasi nakakain naman talaga ako. Umiti ako. Kumain kasi ako kanina. Mag-snack lang ako. He licked his lips. Ibinaba niya din ang menu. He ordered me drink and dessert for me habang siya ay meal. Kumakain siya ng lunch at sinasabayan ko siyang kumain. How have you been? Biglang tanong niya matapos ng ilang minutong kumakain kami. Natigilan ako sa pagkain at napatingin sa kanya. Nakatuon sa akin ang mata niya. Naghihintay ng sasabihin ko. I'm fine, T. Tanginging nasabi ko. Hindi ko kasi inaasahan na itatanong niya ito sa akin. I missed you, G. Mababang boses niyang sinabi. I gasped and shifted the weight. Hindi ko inasahan na kamustahin niya ako, pero mas lalong hindi ko inasahan ang sasabihin niya ito sa akin. Hindi ko nagawang magsalita. As I don't know what to say with that statement. Did he really miss me? I mean he was the one who broke up with me. I heard him sigh. You don't have to say something, Serafina. I just want you to know I missed you. As don't expect you to say anything. Tumango ako. Hindi mapakali dahil sa sinabi niya. I felt my phone vibrate. Ayaw kong tignan yon lalo pat kumakain kami pero dahil sa kawalan ng sasabihin, kinuha ko yon just to distract myself. Na sana pala ay hindi ko ginawa. Alaric. Where are you? That was sent 30 minutes ago and I just got to read it. Alaric. Come back here now or you will not like what I am going to do to you. This is his latest text. I felt scared. But then, I am also annoyed with him for playing with his feelings. Kaya imbes na matakot, pinatay ko ang cellphone ko. I was thankful for Magnus for making the mood light up. Matapos niya kasing mag-confess na he missed me, iniba niya na ang usapan. Which I'm thankful for kasi hindi ako ready na pag-usapan ang past. The only reason I am still going with him is because he is kind and he was the best friend before we entered into a relationship. So, I also miss being his best friend where he treated me like princess. Though to be honest, I want to ask what's did to make him unlove me. And to know Tito suddenly turned his back on my father when they were friends. Hindi na kasi nakontak si Tito noong kailangan ni Papa ng tulong. Pati si Magnus ay hindi na rin nagparamdam sa akin. We moved on without knowing the reason they suddenly left. But then, everything is okay now. We survived without their help so it's not important anymore knowing the reason to leave. Matapos niyang kumain ay niyaya niya akong sumama sa kanya. May dadaluhan siyang party and if I want, he will bring me to him. I refused kasi kailangan ko pang bumalik sa kumpanya para kunin ang ibang naiwang gamit. I already killed so much time at alam kong darating ako sa office ng uwian na. I'll go ahead, D. Paalam ni Magnus. I smiled at him and waved. He nodded as he went inside his car. Hindi rin nagtagal ay nawala siya sa paningin ko nang lumiko ang kotse niya. I sighed and walked to the side. Mabuti at may nakita agad akong taxi na walang tao. It took me 30 minutes to arrive at the company kasi medyo na traffic pa. Kaya may iilan sa mga ka-workmate ko na nakikita kong lumalabas sa kumpanya nang dumating ako. Nagmamadali akong pumasok. Pagdating ko sa palapag namin ay kita kong papalabas na din si Sarah at Lina. Palakad na sila sa kakabukas lang na elevator. Kita kong nanlaki ang mata nila nang makita nila ako.
Oh God, Serafina di. Gulat na bulalas ni Lina. Natigilan ako sa paglalakad. Biglang kinabahan sa mga gulat at takot nilang mukha. Bakit? Kabado kong tanong. My heart started to beat fast. Nagalit si Sir Alaric nang hindi ka na bumalik. Ang tagal mo naman kasi. Kabadong sabi ni Sarah. Bumaling pa siya sa banda ng opisina ni Alaric. He was waiting for you inside. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Dapat pala ay hindi na ako bumalik. Umatras ako para bumalik ulit sa elevator. Umiling si Lina. Serafina, I suggest you go to Sir, baka mas lalo lang siyang magalit. You didn't see him earlier. Walang makagalaw sa amin dahil sa galit niya. Sige na, Serafina. Ayaw kong makita pa siyang galit. I was so terrified. Dagdag ni Sarah. Ayaw kong tumuloy pero wala akong nagawa. I forced myself to step out of elevator at sila ang sumakay nun. They look guilty for forcing me to face Alaric, pero takot din sila kay Alaric kaya wala silang magawa. Nang sumara ang elevator, naghinay-hinay akong lumapit sa table ko. I immediately get in five things. Natatakot akong pumasok. Shit! Baka ano pa ang gawin niya sa akin. Kaya lang ay bigla akong may narinig ng yapak. Agad akong bumaling doon sa pag-aakala na binalikan ako ni Sarah, pero nanlaki ang mata ko nang makitang si Alaric yun. Napatuwid ako ng tayo. Dumoble palalo ang tibok ng puso ko. I went to the Imperial Hotel. May inasikaso ako doon. May aberya sa venue kaya ayon. Sunod-sunod kong paliwanag. Nanlalamig ang katawan ko dahil sa galit na nakikita ko sa mga mata niya. In my office. Iminuwestra niya ang daanan sa opisina niya. My breath hitched. Nangapa ako ng pwedeng idahilan. Ayaw kong pumasok sa opisina niya. Sa itsura niya ngayon, mas gusto ko na lang na mawalan ng trabaho. My mom called me. Kailangan niya ako sa bahay kaya't hindi niya ako pinatapos na magsalita. Your damn phone is turned off. Don't make me even more mad, Serafina. He clenched his jaw and his eyes became even more bloodshot. Go inside and the office. Ulit niya. And I feel like if I disobey him more, makakatikim ako sa kanya. I stiffened. Nanghihina ang tuhod kong inihakbang papunta sa opisina niya. Mas lalo pa nang maramdaman ko siyang naglakad din sa likod ko. I feel like he was walking to my ending. Halos hindi ko pa mabuksan ang pintuan ng opisina niya dahil sa panghihina ko. I felt his hand on his side, helping me open his door. Gusto kong huminto pero dahil nasa likod ko lang siya, hindi ko nagawa. He immediately closed and locked the door the moment we were inside. Pagkarinig ko ng tunog ng lock, agad akong lumayo sa kanya at madaling pumunta sa couch para makalayo. Pero kinabahan din ako nang maglakad siya papalapit sa kung saan ako nakatayo. Gusto kong tumakbo pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Who's with you in that damn hotel? It's Dev, tanong niya. He was opening the button of his shirt. Nanghina ako ng tuluyan. Naupo ako sa couch dahil bumigat na ang katawan ko. My system started to tremble. Bakit parang alam niya kung sino ang kasama ko? Wala. I told you may inasikaso ako doon. Mahina at kabado kong sinabi. Ha? At kasama doon ang kumain kasama ang lalaki mo, Serafina, iritado niyang tanong. Hindi ako nakapagsalita. Kasi alam niya. Paano? Nanigas ako sa kinaupuan ko nang maramdaman ko ang magkabilang kamay niya sa gilid ko, cornering me to his couch. Hindi ko siya matignan pero ramdam ko ang hininga niya sa mukha ko. He didn't mind though that I'm not looking at him. Naramdaman ko na lang na napasandal ako sa sofa nang atakihin niya ako ng marahas na halik. Itinulak ko siya pero hindi siya malayo sa akin. He bit the lower lip so harshly that felt it bleed. Wala akong nagawa nang pinasok niya ang dila niya sa bibig ko exploring every corner of the mouth. And gentleness is not in his vocabulary now. I tried to push him with all my might. Pero bigo ako. He didn't even want me to breathe. Kinakapos na ako ng hininga pero hindi pa rin siya tumitigil. I felt lightheaded. My lungs begged me to have oxygen on it pero hindi ko magawa.
Tumulo ang luha ko at doon lang niya ako tinigilang humalik. Immediately brave kasabay ng paghikbi ko. He chuckled humorlessly. Stop crying. You already know. I want you to stop seeing that man. I glared at him despite crying. Fuck you. Bakit? Wala ka naman dapat na karapatan. Hindi naman tayo umiiyak kong sigaw sa kanya. He laughed so loud it made me tremble. Pinunasan niya ang dugong dumaloy sa labi ko. Bakit hindi na lang si Annalise ang gawan mo ng mga ginagawa mo sa akin? Is this part of your plan playing with SV feelings? Nang hihina kong sinabi. So it's Annalise Is it because of her that you become disobedient? He only laughed at me when he heard Annalise. I glared at him because how dared him to laugh at me. I pushed him away when he kissed me again. Pero sadyang mahirap siyang itulak. Humikbi ako dahil sa ginagawa niya. Ganon ba ako ka-easy to get sa kanya? I felt his left hand caress in my thigh. I am wearing a office skirt at medyo tumataas ang skirt ko dahil pumapagit na siya sa legs ko. I shivered when his hand went up to the center. Bumaba ang halik niya sa tenga ko kaya nakahinga ulit ako. I tried to wiggle him out of me when regained some strength. Stop fighting, Serafina T. Bulong niya sa tenga ko. His voice is sensual and hoarse. Then stop this. I don't want this T. Umiiyak kong sabi. Tinutulak pa rin siya palayo sa akin. Damn it, mura niya. Don't know guy where you get to know Annalise, but she's in my damn cousin for God's sake. Agad akong natigilan sa sinabi niya. I stopped pushing him away. Kumrap-kurap ako pero napapikit din ako nang maramdaman kong kinagat niya ang ibaba ng tenga ko. Now tell me, Gavi, did you meet with that man? Is this, nanunuyan niyang tanong. I shook his head. Hindi. Nagsisinungaling ka. Nabasa ko ang text niya. She misses you and she calls you baby T. Akusa ko. Cousin wouldn't do that T. Sinabi ko not minding his question. He chuckled sensually. You will meet Annalise soon and you'll know Gavi, she texted me like that. She'll explain herself to you. Binuhat niya ako at inusog sa sofa. He then positioned himself between Envi's legs. Envi's skirt is almost at Envi's stomach revealing this panty. Now answer me, Galif, did you eat with that man, Serafina? Hindi ako nakasagot. Anong sasabihin ko? Dahil nagsiselos ako kay Annalise na pinsan niya pala? He then chuckled when couldn't say a thing. But you'll explain later. For now, I'm gonna take you. Agad akong napaliyad nang bigla niyang hinigit ang damit ko kaya nasira ang ilang buttons noon. Agad na bumungad sa kanya ang suot kong bra. Alarik, kabado kong tawag. But he didn't pay any attention to me. Pagtatahimik niya sa akin. Naramdaman kong bumaba ang panty ko sa paanan ko kasama ang skirt ko. Hindi rin nagtagal ay natanggal niya din ang pagkakahuok ng bra ko. In just a short period of time, nagawa niya akong hubaran. Naramdaman ko ang kamay niyang minamasahi ang isang boobs ko making mimoon. Ang isang kamay ay nasa pagitan ko, rubbing the clit. Ramdam ko ang init ng ginagawa niya. Namamasa din ang sa ibaba ko dahil sa pinaparanas niya sa katawan ko. I stopped protesting after knowing Annalise is his cousin. Kaya ungol na lang ang maririnig sa akin. Inangat ko ang bewang ko para salubungin ang kamay niyang labas-masok sa pagkababae ko. Narinig kong tumawa siya dahil sa ginawa ko. Kaya lang ay ipinirmi niya ang katawan ko sa sofa at wala akong nagawa kundi magpaubaya sa kamay niya. The direction of his fingers made my head dizzy. Minsan ay tatagal ang daliri niya sa loob at iikot niya ito na nagdudulot ng matinding ungol sa akin. He did this multiple times and I felt myself build up for a release. Kalaunan ay bumigay din ang katawan ko. Nanginig ang hita ko nang lumabas ang puting likido sa pagkababae ko. Habang nanginging ako ay iniwan ako ni Alarik. Akala ko ay tapos na pero hindi. Kita ko ang pagtanggal niya sa shirt niya pati ng pantalon niya. Huminga ako ng malalim ng ibaba niya pati ang boxer niya. Tayong-tayo ang alaga niya at ang haba pa. I was still in trance of shock when he positioned his body on mine again.
Agad na tumama ang alaga niya sa tiyan ko. Open your legs wider, D. Utos niya. Napalunok ako. Don't think it would fit. No, it will not fit. Hindi ko ginawa ang utos niya, kaya siya na ang gumawa nun. Napalunok ako nang maramdaman ko nang itinutok niya iyon sa bukana ng pagkababae ko. Oof, it won't fit, T. Bulalas ko dahil sa anticipation at kaba. He chuckled. This would hurt but it will fit. Just spread your legs wider for me, T. Napahawak ako sa balikat niya nang sinimulan niyang ipasok ang alaga niya. I was wet properly but still feel hurt. Hindi ko nagawang huminga nang ipinapasok niya. The only thing is did was to scratch his shoulder because it hurts. Tumigil siya nang marinig niyang humiyaw ako. Pero hindi din nagtagal ay bigla siyang umulos at agad niyang naibaon ang alaga niya. I whimpered. May luhang pumatak sa mata ko dahil sa naramdamang sakit. Hindi siya gumalaw. Naramdaman ko ang kamay niyang minamasahe ang boobs ko. His finger tracing a circle around my thigh distracting me from the pain I'm feeling. I moaned when I forgot the pain. At naghudyat yon para bumayo siya. Umulos siya ng isang beses at napaluha ulit ako. Pero hindi na siya tumigil. Bumibilis ang pagbayo niya kasabay ng pagpapakawala niya ng ungol. Masakit sa una pero nawawala din ang sakit kapag may natatamaan siya sa loob ko. Hanggang sa sinasabayan ng bewang ko ang bawat ulos niya. Namumula ang liig ni Alaric at napapapikit siya habang mabilis siyang labas-masok sa akin. I've never seen him that pleased. The sight was something you will not see often. And he looked erotic that the sight triggered my release. T. Ungol ko habang nanginginig ang hita. Hindi tumigil si Alaric sa pagbayo. Instead, mas binilisan pa niya ang paglabas-masok. Fuck! You feel good, T. He pounded more. Deep, hard and raw when felt his release. Itinuko niya ang dalawang kamay sa gilid ko para hindi niya ako madaganan. Mabilis ang hininga niya dahil sa ginawa namin. We stayed like that for a few minutes. When he regained his breath, hinugot niya ang alaga niya at niyakap niya ako. I felt him kiss me on his forehead. How do you feel? Tanong niya. Umawang ang labi ko, hindi alam ang sasabihin. What do I feel? I don't know. But I'm sore down there. Kalaunan ay umalis siya sa ibabaw ko. Pinaglapat ko ang 20 ko dahil bigla akong tinabla ng hiya. Nakita siguro ni Alaric yon kaya tumawa siya ng mahina. Call your parents that you will not go home tonight. You'll go with me to Jem's condo, utos niya. Nanlaki ang mata ko. What? No, hindi papayag si Mama. He shook his head with finality. Then make her agree. We are not done yet. He looked at me with his still lustful eyes. And you still have explaining to do, D.